isang tradisyonal na paraan para gamutin ang sakit na ulcer. Bukod sa ulcer ay marami pa itong nagagamot sa loob ng ating tiyan. Ito ang maam o katas ng bigas na sinaing na malapit ng maluto. Ang ganitong uri ng paggagamot ay malaking benepisyo at libre lang. Ang gagawin mo kapag magsasaing ka ay dagdagan ito ng tubig na sakto sa kukunin mo, para di mailaw ang kanin. At kapag gulong-gulo na ay saka kakukuha ng aam, mabisa itong gamot lalo na sa umaga na walang laman ang tiyan saka mo ito inumin. Alam mo bang mabisa din ito sa sanggol na nagtatae ang paglalagay ng aam sa bote at lalagyan ng kaunting gatas ay mainam sa sanggol para manumbalik ang lakas. Isang paalala na mabisa pa rin ang gatas ng ina para sa sanggol. Makating nalamunan sanhi ng bakterya, matigas na ubo dahil sa tuyong plema. Ang gawin, kumuha ng 2 dahon ng oregano, hugasang mabuti, pagkatapos ay hiwain ng pino, kumuha ng maliit na luya, hiwain ng maliit, at ilagay ito sa baso at lagyan ng 1 cutsarang honey. Kung walang honey pwede na ang asukal, pagkatapos ay lagyan ng mainit na tubig at takpan. After 5 minutes salin ito at pwede nang inumin. Ito ay magandang gamot sa makating lalamunan at matigas na ubo. Ang oregano ay mayroon antibacterial properties na katanian, napupuksa sa bakterya sa ating lalamunan at baga at nagpapalakas ito ng immune system, samantalang ang luya may taglay na powerful medicinal properties tulad ng anti-inflammatory at antioxidants properties na kailangan ng tao at pinaka-epektibo ito bilang panlaban sa mga oral bacteria. Gawin mo lang ito araw-araw para matulungan na guminhawa ang nararamdaman. Ang akala mo na ordinaryong damo ay mahalaga pala ito at may malaking pakinabang sa ating karamdaman. Ito ang halamang gamot na silisilihan kung tawagin, Oclium viscosa. Sa bansang Ayurveda ay napakahalagang gamot nito bilang tradisyonal na halamang gamot. Dahil ang pinaglagaan ng buong halamang ito kasama ang ugat ay mabisang gamot sa mayroong rheuma, arthritis, hypertension, malaria, neurasthenia, leprosy, sakit sa dugo, infection sa loob ng katawan, ubo, diarrhea, lagnat, sakit sa atay, respiratory tract infection, at jaundice. Ang nilagang ugat nito at mga buto ay isa sa magandang gamot bilang cardiac stimulant. Ang katas ng dinikdik na dahon nito ay gamot sa sakit sa balat, herpes at masakit na tenga. Ang dahon na binabad sa mainit na tubig ay mabuti sa digestion at binabawasan ang pamamaga sa katawan. Palagi bang delay ang regla mo, sirang regla o matagal dumating at iba-iba ang petsa? Ito ang tradisyonal na paraan at inumin na balat ng kahoy, isa itong uri ng matandang gamutan. Ancient time herbal medicine na makakatulong sa iyo. Ito ang balat ng punong kahoy ng kamyas. Ang balat ng kamyas ay mayroong alkaloids, saponins at flavonoids. Ito rin ay mataas sa antioxidants na pumupuksa sa mga free radicals na nasa ating katawan na nagiging sanhi o dahilan ng pagkasira ng iyong regla. Sa lasang mapait ng balat ng kamyas, ay mabisa itong panlinis sa ating matris at inaayos ang sirang regla para maibalik sa dati. Ang buwan ng dalaw at ang mga bulbong dugo na naipon at di nakalabas, ay tutulungan na mailabas at malinis ang matris para di humantong sa sakit na may oma, cancer at maging normal ang regla. Subalit ito ay ipinagbabawal inumin sa babae na buntis at batang babae. Ang gawin ay kumuha ng balat ng kamyas, ibilad ito sa araw para matuyo saka ilagay sa baso at lagyan ng mainit na tubig at inumin. Sa umaga walang laman ang tiyan. Kung naghahanap ka ng halamang gamot na mabisa sa mga iba't ibang sakit, ito ay ang bangka-bangkaan na kilala bilang halamang gamot sa karaniwang ubo at sa iba pang komplikadong karamdaman, tulad ng pag-ubo na may kasamang dugo, plema na may dugo at cancer. Ito ay may taglay na antiviral, antimicrobial, anti-tumor, anti-mutagenic, at anti-genotoxic properties. Mabisang gamot sa nagdaranas ng matinding pag-ubo na may dugo o plema na may halong dugo, sa nagdudugong ilong, lagnat, sore throat, pagdumi na may kasamang dugo ay mabisa ang pinaglagaan na inumin. Para makuha ang benepisyo, maglaga ng 5 dahon sa 3 basong tubig sa loob ng 8 hanggang 10 minuto pagkatapos ay inumin ito. Isang paalala na ang dagta nito ay makatikom madidikit sa iyong balat, mata at bibig kaya maging mainat sa pagkuha ng dahon. 3 sangkap para lunasan at maibsan ang masakit at makirot na dysmenorrhea na iyong nararamdaman. Ang luyang dilaw, luya at lemon ay isang alternatibong herbal na makakatulong at magandang inumin sa tuwing ikaw ay nakakaramdam ng pananakit ng bahaging balakang, pananakit ng likod at parang masusuka dahil sa tindi ng sakit na dulot ng dysmenorrhea. Ano nga ba ang dysmenorrhea? Ang dysmenorrhea ay isang sakit na nararamdaman ng kababaihan sa tuwing may regla. Ito ay dahil sa paninikip sa matres o uterus na nagiging dahilan ng dysmenorrhea. Ang gawin mo ay magdikdik ng luya, luyang dilaw at lagyan ng patak na lemon, pakuluan sa 5 minuto at inumin. Nakakatulong nito na ma-relax at mawala ang iyong nararamdaman. Ito ang punong tibig. Dito sa Pilipinas ay ilan ang nakakaalam na ito ay pwedeng kainin, madalas ay hindi ito pinapansin.
Ang iba ay ginagawang laruan ng mga bunga nito ng mga bata. Ang iba ang inaakala ay nakakalaso ng bunga nito at inaalis. Ngunit alam mo ba na ang punong kahoy na tibig ay may benepisyong dala para sa ating kalusugan? Ito ay mayaman sa mga sustansya, gaya ng minerals, mayroon itong protein, carbohydrates, fiber, calcium, at potassium, at madami pang iba. Ang mga bunga nito ay kinakain kapag hinog na. Pwede mo itong gawing juice, pwedeng i-blender dahil sa kakaiba nitong lasa. At ito ay tradisyonal nang ginagamit ng ating mga ninuno bilang kanilang prutas na kinakain. Maganda ito sa taong hirap sa panglusaw ng kinain, dahil maganda ito sa ating digestive health at para maiwasan ang sakit na colon at tinutulungan madumi ka araw-araw. Sa taong mayroong sakit sa puso ay maganda din ito. Malaking tulong din ito sa taong nagdaranas ng mababang level ng cancer dahil ito ay mayroong taglay na antioxidants na natural na nilalabanan nito ang mga free radicals na pwedeng pumasok sa ating katawan. Ito ang halamang lantana o kanputay, kilalang halaman sa ating bansa at makikitang tumutubo, kahit saan ay madalas mo makita lalo na sa mga lugar na probinsya. Napapagkamalam halamang ligaw dahil hindi alam ng marami na ito ay halamang gamot at pwedeng maging lunas at makakatulong sa iyong kalusugan. Alam mo ba, na itong halaman na lantana ay matagal ng herbal remedies ng ating mga ninuno, dahil sa ito ay madaming benepisyong dala, at kanilang ginagamit bilang tradisyonal na halamang gamot. Ang dinikdik na sariwang mga dahon nito ay mabisang gamot sa mga sugat, rashes sa katawan, at matinding eczema. Tinutulungan itong mabilis na bumuti ang kondisyon sa iyong balat sa pamamagitan ng pagtatapal ng dinikdik na sariwang mga dahon nito at pwedeng gamiting panghugas para tumuyo agad sa taong nagdaraanas ng matinding ubo, makapit na plema, lagnat, jaundice, bronchitis at iba pang problema sa respiratory ay mahusay itong igamot bilang alternatibong gamot sa pamamagitan ng paglalaga ng mga dahon at bulaklak nito at inumin. Sa taong nagdaranas ng mabahong hininga at sugat sa bibig ay mabisang lunas ang pagmumog ng maligamgam na pinagkuluan nito. Ito ang punong carvis sa kung tawagin. Makikita itong nakatanim sa ating bakuran. Bilang isang puno, mayroong bunga ito na maliliit. At kapag medyo dark ay hinog na, ngunit alam mo na ba na ang mga ugat, dahon, balat, tangkay nito ay nakakalason. Ngunit sa ibang bansa gaya ng India at China, ito ay kanilang ginagamit bilang tradisyonal na halamang gamot. Dahil ito ay nakakagaling sa iba't ibang karamdaman tulad ng liver disease, epileptic disease, microbial diseases, at viral diseases at ayon sa mga eksperto ay totoong nakakagaling. Subalit ito ay dadaan pa sa masusing pag-aaral, at ipinapayo ko na maganda na iwasan muna ang balat, dahon, at tangkay nito. Ngunit sa kabilang banda ang mga bunga nito ay pwedeng kainan o gamitin at hindi nakakalason. Pwede ito gawing juice, palaman, pie, at sauce. Ito ay mayaman sa mga bitamina gaya ng vitamin A, vitamin C, vitamin D1, vitamin D2, mayroon din ito protein, iron, magnesium, potassium, low in fat at phosphorus. Lahat ng mga betamina ay makukuha sa bunga.